Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. May nga po mga kauturan, mga kabiyanan, mga ka-360, kamusta ka mo? Yari na kita. Yari naman kita mga tuon sa mga importante nga mga pagtulunan binagi sa aton nga ginasunod nga programa. Dali aton pag-aistoryahan. Sige hapon ninyo alagad si Otto Dre Herios. Yari kita matapos ang pila gani kasi mga dua kasi mana. Masobra sa dua ka semana. Masobra sa dua ka semana nga pagpahuway naton sa kahanginan. Yari na makita mga ka-360 mga tuon karon sa mga importante nga mga pagtulunan nga napika sa balaan nga kasulatan. No? Ginawa man ni Otto Dre ka dali sa aton nga pag travel halin dito sa Purok Tumpok. By the way, sa aton mga kauturan dira, mga kabiyanan nato nagatuon sang pulo sang Dios sa Purok Tumpok, Barangay Bata. Salamat gid sa inyo pagkabalaka sa pagtuon sa mga importante nga mga pagtulunan. Matag adlaw-adlaw mga ka-360 gadamo. No? Gadamo. Kagina ga-expectar ko nga akon nga gindala nga something nga paggasalo-saluhan good for 17. Uy, nakulang man. Gadamo kada tipo namon na salamat mga kauturan mga kabyanan. Kali si Brother Ray ginatagaliog. Siyempre ma-travel pa si Brother Ray halin dito sa Purok Tumpok pakanto diri. Pero praise God mga kauturan kay ang Dios na gamit sa aton, no? Mga mangingalamiton kita sa iyang mga bulaton sa papanggas, pagsabog sang mayong balita sa katawan sa palibot sa mga duog nga sa diin aton malabutan. Diri naman kita ya karon niya sa at pinaagi sa AWR 360 Bacolod, broadcast to baptism. Ginasiling aton nga muto naton nga no gani. No walls, no borders, no limits. So, diri kita dito may limit. Good for pila to ka tao lang. Gamay nga balay pero gagutok ang mga nagatuon sang pagtulunan. Salamat ka may duha ka bilog, may tatlo ka bilog ng mga utod kita nga yara. Kadamo gid sang hindi iya naton pa katumuluo nga nagatuon sang mensahe sang mayong balita. So praise God for that mga kuturan. Ato na sila dalon sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga prayers. We have already 10 sessions nga nahimo. Kag nag-increase. Kung subong meeting namon every Tuesday, Thursday, and Friday. So bas, madugang naman. Kay way man ta schedule bas. Dugang naman to bas. Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Grabe ni. Importante nga gatuon. Magatuon kita sang pulo sa Diyos. Kaya tao makuturang biya kay wala niya pan kay hindi iya nga Bible study nga style. Hindi iya nga doctrinal, kundi Bible journey ang aton nga ginadalang nga programa sa aton mga kuturan. So dalayaw ng Diyos mga kuturan. Welcome sa aton mga utodira. Ngayara nang ikaw po naton sa kahanginan. Pinaagi sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga Facebook. Diri kita sa AWR 360 Bacolod. Opo na kon diri, ari ang aton nga partner diri si Ka360 Brian Lacson nga amo sa Japon ang magasabat sa kay Brother Ray sa mga palamputanon nga ipagapamangkot ni Brother Ray kay di baka mo kasabat sa akon. Pero makutura pwede maka mo makasabat pinaagi na sa inyo nga mga pag-chat dira sa aton nga Facebook mga kauturan. Pwede nyo na magamit inyong aton nga
medium para nga at least may gamay kitang nga interaction. Imo na nato makuturan. If you can like, share, not only like and share, maka-interact kita, mas manami kay malipay gid ang Ginoo kay nang ikabahin kita sa interaction. Kag kaangay nagatuon kita sa mga pagtulunan diri nga makita nato makuturan. Ang atong pagtulunan, sugpo ini sa pagtulunan naton nga gidalikdan ng ligad, yari kita sa chapter 38 sa Patriarchs and Prophets mga kuturan, ginatigulan siya The Journey Around Edom. No, salamat sa aton nga presidente, Pastor Japoni Galanza, nga aton nga presidente sa Negros Occidental Conference. Upod niya siyempre ang iyang mga officers, Pastor Brendo Caros, kag subuman si Pastor nagani atong nga ako subong si Pastor Brad Blando gali ang akong gali nga neighbor dito, neighbor sa church sa Fortune Town. Lapitay lang kami ni isa ko lang katokre ni. So salamat mga kauturan. Siyempre upod ko man yapon ang tatay-tatay sang AWR 360 Bacolod, ang aton nga Hope Channel, ang aton nga Communication Director, ang amay-amay man sang ASI kag AdPro kag Parl. Pero tika mo sa mga assignment, no? Danay makawidyapon, biskan diin lang magliso, danay kami ayon ni kay bisan diin gani pag-absent ko di kag ato ko to sa mga aktibidades sa PIAC ati wala basulon kay ti asya man to upod ko. Okay, salamat mga kuturan, salamat sa gugma sa Dios. Upod ko mo diri. Upod kami ni partner Brian Lacson diri sa karon sa aton nga program. Ang aton nga coverage is chapter 38, The Journey Around Edom, kag ginakoberan ini siya sang Numbers chapter 20 verse 14 to 29 kag chapter 21 verse 1 to 9 sang Numbers. Dita kana ang aton to nga coin silin na naton Exodus, Leviticus, Numbers. Dugay-dugay matapos na ang lapit na lang matapos na ang Book of Deuteronomy. Taso masaylo naman kita dahil sa Joshua kasi Joshua na masunod, no? Okay mga katuran, so artista ka magisugod, ginagdata ka mo sa pag pause for a while, magapangamuyo kita halang doon, labing balaan ikaw nga Diyos nga tag-iya sa tanan nga butang bugos nga universo kag subuman ining kabuhi nga mo nang kugron nagsupply sang matag-adlaw-adlaw namon nga kinahanglan. Salamat o Dios sa imong gugma, imong pagidait. We pray nga imong kaluoy magbanginyara sa tagsa-tagsa nimo ka makatawahan karon nga ang pagtuon namo magdulong ini isang kaymayaan sa imong ngalan. Kay matun-an namo kun ano ikaw ka maminatud-on sa imong mga tawan. Salamat o Dios sa sinang gugma nagahingo kami nga pagidait sa langit amon ini bangkon. Dinampo namon ini, salamatan, baton ay makaluhay. Pinaagi sa bugtong anak si Jesus, kami nagpasalamat. Amen. So, di kita mga kutura, mga ka-360, Numbers, chapter 20, verse 14 to 29, kag chapter 21, verse 1 to 9, mga kuturan. Muna yung pagtuon naton. So, kung naduduman ninyo mga kuturan, naduduman ko, kaya wala pa ko gali ka, ka-share, budlay na. Ma-share ko anay kay budlay na karon ba si absent ko balahaw, no? Naduduman ninyo mga kutura na pagtuon naton sa nagligad nga gintun-an naton ang mga importante nga mga butang, importante nga mga butang gintun-an naton sila sa nagligad gani mga kuturan sugpunan naton ang pagtulunan naton. Okay, so ini pagtulunan naton magdulong ini sang kalipay sa aton tagipusoon kay nahangpan na naton singsibo kundo ano kadako sang plano sang Dios sa iya mga katawan kay buot sang Dios nga ini mga katawan nga iyang gitpagwa dito sa duta sang Ehipto makapanubli sila sang insaad. Isaad ni daan kay Abraham, no? Nga pagabugunaon kag ipapanubli ang duta sang Kanaan. Nadumduman naton way back
100 years ago, no? Tandaan nato na 100 years ago ginsaaran ini sang Dios. Okay? 400 gani sila na enslaved dito ang mga Jew na ang mga Israeli noon 400 years na enslaved dito sila sa duta sang Egypto antes sina mahalin pa sa kaliwatan ni Abraham naglabot sa iyang anak nga si Isaac, naglabot sa iyang apo nga si Jacob kag si Esau, kag naglabot sa mga kabataan. Imagine nato na ang saad dili pa lang iyang ipapanubli sa mga kapuhan, apo sa apo ng mga kuturan, ipapanubli ini. Kag ang makita nato mga kuturan sa base sa aton nga pagtuon na ang ilang pagtiner dito, ang encampment nila sang dito sa Kadesh, ako sa mga Israelino dito sa Kadesh, kanami isini kay lapit na gid lang sila, lapit gid sa Kadesh mismo, lapit na gid lang sila pakadto dito sa duta sang saad nga ginatag nga mo ang duta sa Kanaan. Lapit na gid lang katama, distance na lang. Kaya distance na sila pakadto dito sa boundary man sang Edom. Nga kung magkabot ng lantawan na to ng Edom, lapit na gid man lang dito naman. Gamay na gid lang gani nga distansya. Kung nato ng tawon, gamay na gid lang nga distansya ang ilang lalakton, yung makalabot na sila dito sa duta sa Saad. Kag makita nato mga kuturan ang dakong handom sang mga katawhan nga makalabot na sa sining duta nga ginaman sang Diyos para sa ila. Ayon sa saad nga ginatag sa ila lulo nga si Abraham. Now, kag makita naton ang instruction sang Diyos sa ila sa pagpadala sang mensahero pakadto dito sa mga sa taga-Edom o kung sa Edomite king nga maagi sila sa dra mismo sa sinaduog sa Edom. By the way, aton balatonan, sino na di ang taga-Edom gani man? No? May ideya ka mo mga kuturan? Abi, i-share nyo na abi. Sino na gani kaliwat ang taga-Edom? Okay? Sino gani ang utod ni Jacob? Huh? Sino utod ni Jacob? Yes! Si Esau. Si Esau ang nag-occupy sang sila nga doog kung nato na to mga kuturan. Nya, nagingyo sila nga maagi sa sina. Say, sipon, parintihanay man lang ni Bala. Parintihanay man lang. Ningyo sila nga maagi sila nga nagambal nga ang imo nga utod nga si Israel, imong utod nga si Israel, meaning kaliwatan ni Israel, ang utod kay nga ang uya nga utod dito si Esau nga mo naga-occupy sang duta sang inang duog sang Edom nga kung sa bagay kung ato nang tawon dra man sa una kung adundong kita dra man sang nagagmay pa sila ka kanday Esau kag si Jacob, dra man sila nagiritawo sila tubtob nga sang ulihi sang nalagyo si Jacob nagpauli isa sang ulihi nga tinion dra man siya. Kung ato na taong bala mga kauturan kay ina nga duogin bakal as ilang tatay o kung si ilang lolo nga si Abraham para lang nga may temporarily doga sila temporarily may istaran sila kay ang ilang itsaad sang Diyos ya amo na yung duta sang saad mo amo na yung Kanaan. So ang hingyo mga kauturan amo ni nga maagi sila hakalin dito sa Egypto magpuyo dito sa Egypto sa malawig nga tinuig ginsakit sila o kung ginpigo sila sa sila kag ang ilang mga kaluluhan ilang mga tatay dito sa duta sa Egypto sa malawig. Imagine mo 400 years kung ato ng tawon. So nagayngyo sila nga kung pwede mag-aagi sila lang halin sila sa Kadesh magkadto sila sa alagyan o maagi sila sa outermost sang borders o sang border sang Edom kanang ilang kwan.
So, siling niya, tingnan ko nato lang tawo siling niya, let us pass, I pray thee, through thy country. We will not pass through the fields or through the vineyards, neither will we drink of the water of the wells. We will go by the king's highway. We will not turn the right or to the left until have passed thy borders. Mula na yung purpose niya, mula yung tuyuan niya, maagi lang, no? Sa King's Highway, kung nato lang tawon, ang King's Highway, amo niyang, simpre, alagyan nga, makonsider na ton nga ginagyan, gin-preparar niya kay King's Highway, gin-preparar ko sa aton pa, mga main road na ton ini, no? Mga main road, sandala nun. Maagi lang, hindi sila nga buot agi sa mga katamnan, hindi man sila mag-inom sa mga tubig sa mga bubon dito, o kung hindi sila maghimo sa pagliko sa wala, o kung sa tuo, tub-tub nga makalabot sila sa borders. Makalabot lang sa borders sang Edom nga makakitabok na sila. Pang makita nato mga kuturan, ini ang pinaubuson maminatud-od o kung ang pag-request bila o kung pagpagabay nga na may pagtahod nga pagpangabay, ginbuslan ini sang refusal, no? Ginbuslan isang refusal siling kay nagsiling makuturan ang reply sila, thou shall not pass by me lest I come out against thee with the sword, no? Hindi ka mo mag-agi diri, or kung mag-agi ka mo sa punta, mag-agi ka mo sa mga espada. Hindi makuturan, hindi manami no nga response ang pagingyo nami, puro ko tungod sang proteksyon nimo sa imong proteksyon nimo sa imong property. Do kung isabalaga wala ka na nagtalopangod sang balatyagon man sa ibang tao. Kag kung isipon naton, ina siya nga property, kung atong gitawon, claim gid nato na dako nga porsyon sila nga property, iyan ani Jacob. Kay ang right ginhatag sang iya nga amay sa iya, kay hindi dito si iya nga utod. Apang wala ini gin-claim ni Jacob ang right siya sa sina nga duta. Kag ang mga pananulubio sa sinaduta, may isa wala gid siya nagwa, kay he has his own, sa nagwa dito sila halin sa iyang ugangan nga si Laban. Kung nato lang tawon, pero hindi naman kuturan ang pan. So ang appeal sang Israelites dito sa king, ikaduwa ng appeal Japon with the promise, we will go by the highway, and if my cattle drink of thy water, then I will pay for it. I will only, without doing anything else, go through on my feet. Maraming kuturangin kuan. Ang isa pagid nga inyo Japon, nya kun mag-inom gid man ang amon nga mga kasapatan sa imong mga tubig, kami magabayad sini. Kami magabayad sini. Kay kami gid lamang magaagi kag wala na sang iban, magaagi pinaagi sa amon mga tiil. Apang reply, thou shall not go through, was the answer. Armed bands of Edomites were already posted at the difficult passes, so that any peaceful advance in the direction was impossible. The Hebrews were forbidden to resort to force. They must make the long journey around the land of Edom. Lapit-lapit tagilan tani apang tungod sang kadalok, no? Tungod sang kadalok ba dumang ko dahil bas may dalok kani ka 365 may dumang ko dayon mo. Ang aton nga morning devotional termino si OP gidayon mo, madumdumang mo na ang kadalok bisan sa pag-agi lang hindi gid pwede, no? Ang kadalok hindi ta nato na. So, ang matabo, ining mga katawan sang Israel, nagdulong naman sila sang pagtilaw sa ilang kagalingon. Ang pagsalig nila sa ilang Diyos, sa ilang nagadumala sa ila, ang ilang captain of host,
nga maggiya sa ila pakadto sa Edom, kag ang kahadlok, no, magdulong sa ila sa sining mga katawan sa Israel nga magdulong naman sa ila sa pagkabalaka naman, magdulong naman sa ila sa pagpangduwa-duwa. Ano nga ito niya kabalaka, doon yung kabalaka na ito na ninami niya pamatian, pero kabalaka kung isa mga word of lang, iyasang Cebuano, kabalaka, ya worry niya mo. Worry niya, ang ilang nga worry, pero nga ito niya kabalaka diya, meaning may concern. Concern. Na ang worry, ang worry, naglabot ang worry mga kauturan sa ila, nga mabudlaya naman sila. But the Israelites did not act promptly upon God's word. And while they were complaining and murmuring, the golden opportunity passed. When they were at last ready to present their request to the kings, it was refused. Ready na sila ang request ni tangay sari apanggin wala inigin wala sang approval dito sa hari. Kag makita nato mga kauturan, halin pa sa paghalin nila dito sa duta sa Ehipto, si Satan amuman nabaong ginimo sang kaaway. Alin pagwa nila dito sa duta sa Ehipto, ang kaaway si Satanas padayon ini ang buluhaton sa pagbutang sang mga upang, mga sablag, kag ang mga pagtilaw sa ilang mga dalanon. Kita ka na mga kauturan. Unta ini sila nga buot na nila maangkon o kung maangkon ang duta sang Kanaan, apang nagpangudwa-duwa naman sa una nga hindi na nila mapanubli ang duta sang Kanaan. Apaw mga kauturan, makita nato, no? So nagdulo naman sa ila o galingon ang pagwalay pagtuo, no? Walay pagtuo, gasulit-sulit lang amo lang ginidapon mga kauturan ang ganhaan, no? Ganaan para sa ila sa pag-resist sang purpose sang Diyos. Turan din nato makita nga ang kaaway gapangita gid sa pamaagi kung paano niya upangan ining mga tagipusoon sa mga tawan nga willing magsunod sa kabubuton sa Diyos. Gani mga kauturan, magabalik kita matapos ang aton nga pagpahanumdum. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita mga kauturan, mga kabyanan, mga 360 sa aton pagtuon garon sa gihapon. Yari kita Japon sa chapter 38 sa aton niya pagtulunan entitled The Journey Around Edom. Ang muning aton niya pagtuon, yari na kita karon sa paragraph sa page 423, paragraph 1 nga nagahatag mga ka-360 sa aton sa pagpanumdom. By the way, nami bala mga kauturan, mga ka-360, kung himuon nyo gawi, himuon nyo man pinabatasan nga magbasa kita at least 1 or 2 or 3 chapters every day or before ka mo magtulog sa kagabihon, nami katama or sa ako niya kahit aga ko yung gabasa, kahit kung aga siyempre kay aga po ko yung gabugtaw ginaagaw galing sang an hour at down kag ngaton nga kuan nga akon nga schedule kay 3 o'clock mo nga sugod mo 3:30 ginagaw ya akong schedule. Okay lang nang spare time naman ta, another time to read mga kauturan. So ito na ang basahon nato mga kauturan kay may madamo kitang kaalam nga makuha pinaagi sa aton nga pag tuon sining pagtulunan kapit pagin ining libro bala sang Patriarchs and Prophets. Pagbasa mo mga kauturan, to be honest, nabasa ko na ang Bible, the Old Testament, hindi ko nag-concentrate na New Testament may portion pa ko nga wala matapos. Pero sang nagbasa ko sa una, daw kulang. May mga butang nga daw hanging sa akon. Pero sa nagbasa ko na ibla mga kauturan sa Patriarchs and Prophets,
kanami sa pamatyag ko. Kaya nga, nag-abri ang akon pag una-una, ang akon nga interpretasyon, ang akon nga analyzation sa mga ginabasa nakon, ang reception nakon sa akong ginabasa. Kanami, kay nag-open ini mga kulturan. There are things nga sa nagabasa ka doon, katag si mo doon, ka confusing ako. Pero hindi mo kulturan, sulit-sulit lang kabasa, kaya makita ni mo, ara man ang beauty behind. Kaya kung isa, pag basa ni mo doon, kita, nano naman doon, hindi mo. Tapos, mas-stop ka da, hindi ka nagig ka, hindi. No? Magatag si mo confusion, pero hindi gali, makuturan. Pagtuon gani, nato na ano gani, nagatuon kita, kangay sa nagatuon kita bala ining, ang pagtuon naton kung ano pagtulunan kaga problema sa ato inatunan, hindi ka na makadto, da lang ka makadto sa iya mismo nga buod sa ginestoryahan, kay aral da iya nga meaning. Mo nang pinakanami makuturan. So diri kita nagapayag siya. It is important to believe God's word and act upon it promptly. Makuturan, tandaan nato sa ginambala sila sang Dios nga mag-agi sila sa ila alagyan, dira sila mag-agi, mga lisensya sila sa mga taga Edom, sa Edomites nga mag-agi da sila. Kapang makita naton nga ang ang kaaway kapangita sa pamaagi, ginupangan niya ini para nga ang mga tawan sang Israel hindi mag-forward, may kahadlok sa ila. Kag apang makuturan, kabalo kita nga ang kaaway, ang yawa kapangita sa pamaagi kung paano niya nga hindi magdulong sa pagpangduwa-duwa, magdulong sa kahadlok, magdulong sa pagkabalaka naman ining aton nga mga kauturan o kon ining mga Israelites makuturan. Kag magdulong niya sila nga hesitate sila ka sa pag-perform o kon sa pagsunod sa instruction sa ang Dios ila. Kag diri naton makita makuturan nga ang kaaway magpangita sa pamaagi nga butangan niya sang kasuayon. Magsulod naman dayon ang kasuayon, magsulod naman dayon ang pagkumod, magsulod naman dayon ang walay pagtuo. Kag diri nato makita makuturan nga ang blessing sa Ginoo nga buot nila maangkon, buot nga yatag sa Ginoo siya ginapunggan sa Dios tungod sa ila nga kinaiya makuturan. Pang sila God's servant should be minute men and ever ready to move as fast as His providence opens the way, and delay on their part give time to Satan to work to defeat them. Okay na nagli pag-instruction automatic himuon, himuon kay mag-delay gani ang kaaway mangita sa pamaagi nga dira sila maperde. Okay? So, pinaagi sa direksyon nga una gid ginatag kay Moses concerning sa pag-agi dito sa Edom, after nga declare na sang Edomites nga ining mga katawan sang Israel, hindi sila mag-agi dito. Kag kinahanglan mahadlok sila tungod na gambal gimbutangan nila to sa mga soldado, may hangaway o equip sa hinganiban ang mga soldado nga nagbantay dito sa posibleng nilang nga pag-aagyan. Apang makita nato mga kuturan, gisiling siya the Lord had forbidden His people to make use of this advantage against them, because the power of God was engaged for Israel, and the fear of Edomite would make them an easy prey. The Hebrews were not therefore to prey upon them. The command given them was, take ye good heed unto yourself, therefore meddle not with them, for I will not give you of their lands, no, not so much as a footbreadth, because I have given Mount Seir unto Esau for a possession. Ginaman man ang Ginoo sa kay Esau, ginaman man ang Diyos sa kay Esau ato ang Mount Seir. Makita nato mo ko to. Makita ta na sa libro sa Deuteronomy chapter 2 verse 4 and 5. Nagpayag
The Edomites were descendants of Abraham and Isaac, and for the sake of this servant, God had shown favor to the children of Esau. He had given them Mount Seir for a possession, and they were not to be disturbed unless by their sins they should place themselves beyond the reach of God's mercy. Okay. Ang kaluoy sa Diyos ginatagya sa kaliwatan man ni Esau. Ginatagan niya sa panablion amo ang Mount Seir. Kag ini nga panablion, hindi niya matandog si Ilaya, hindi niya ma-disturb si Ila unless kun i-withdrawon, kun ang pagpakamaayos ng Diyos yara lang sila, hindi niya ma-withdraw si Ila. Kag makita na makuturan, nagapayag siya. The Hebrew were to dispose and utterly destroy the inhabitants of Canaan, who had filled up the measures of their iniquity, but the Edomites were still probationers, and as such were to be merciful dealt with. God delight in mercy and manifest His compassion before the intellect His judgment. He teaches Israel to spare the people of Edom before requiring them to destroy the inhabitants of Canaan. So ano gali? Ang Diyos nagtudlo sa mga Israeli noon sa spare. Hindi niya pagtandugon. Amligan, ipain. Ipain, hindi ilikaw sila sa mga kalalatan ng kaangay nga maagyan o kung maangkon sa mga katawan sang Kanaan. Okay. So, makita na ito makuturan, nagapayag sa aton ang pagtuon natin niya. The ancestors of Edom and Israel were brothers, and brotherly kindness and courtesy should exist between them. The Israelites were forbidden either then or at any future time to revenge the affront given them by the refusal of passage through the land. They must not expect to possess any part of the land of Edom. Wala na sila nagandom. Hindi na gini-expect ko na gini. Kagina, supposedly, they have part of that land. They have part of that land. Kag nato na tawon, mas dako tani ang parte ni Israel. Apang wala ina makuturan. Wala na naya ginandom. Kaya hindi na mo yung handom nila. Gusto nila ang ginandom nila, ang ginsaad sa Diyos nila inang duta sang saad amo tong duta nga Kanaan yang mo ginatag. So, ang Kanaan ginpili, ginpakamaayo sang ang iyang mga katawan sang Dios, kag kinahanglan magpadayon sila paghimo atong mga restriction nga ginamba sang Dios sila, kinahanglan ila ini sundon. Kay ang Dios nagsaad sa ila sang maayo nga inheritance, maayo gid ya. Nga inheritance bisiling kamayo. Wala iya sa kuan mo. Wala iya sang nakita naton nga kabudlayan. Ang description gani isang 4 years ago description sa mga mga spice gani? A land which flow with milk and honey. Ang gindala pa nila ato ang mga kuan gintuwang-tuwangan nga isa ka bulig isa ka bulig, isa ini siya ka cluster sang ubas nga gintuwang-tuwangan sang duha ka tawo. Din ato makita makuturan nga ang Dios nagsaad sini sa mga katawan sa Israel. Apang sinindi they were directed in all their intercourse with the Edomites to beware of doing them injustice. They were to trade with them, buying such supplies as were needed and promptly paying for all they received as an encouragement to Israel to trust in God and obey His word. They were reminded, the Lord thy God that blessed thee, thou hast lacked nothing. Ang saad, katawa mo kuturan sang saad, kinaya, Deuteronomy chapter 2, verse 6, kaya ang Diyos, ang Ginoong imo Diyos, nagpakamayo sa imo, kag wala ikaw nawad-an. Namuna pa kuturan mga saad lang nga dapat naton i-claim. Mo gani makuturan, makita ko bala ka si Brian. Samtang nag-COP ka bala? Nag-COP ka? Hindi ka na dependent sa ara sa imo. Ikulang na mo. Kita ko kulang na.
hindi ka na nag-dependent kaya sa imo sa una mo kuturan so giranta ka mo sang wala pa ko nag-practice ang 10% or more. Very confident gid ko kay maabot lang ang dason nga pensyon wala gutom mo. Wala gutom. Pero sa nag-practice ko plus pagig simpre may gina baklan ko bubod nga mga akon nga mga hinuptanan. Kita ko kulang na ang abot siyang pensyon 60 pizza 8 pa lang pizza 6 pa lang wala na ko kwan isa kaya siniga din nagliga daw pizza 3 pa lang wala na ko budget kaya mabakal pa ko sinako nga akon nga bubod sa akon nga mga hinuptanan sa balay ay bawa pero makuturan isa ko gikalipay kay nang independent ka sa Ginoo gin-claim ko man niya ang saad sa Ginoo. Nang claim niya ang saad niya. Kaya kung magsalig ka sa Diyos, siya magapakamaayo sa imo. Kag hindi ikaw makulangan. No, takto naman kuturan mo. Hindi ikaw makulangan. Gabot man sa insakto nga tion. Wala man ginggutom, ara man. No, that is the blessing sa Ginoo mo kuturan. No, God is good. All the time, God is good. Gidya mga kuturan. No, din natin makita mga kuturan. So, din natin makita nga ang natabo. Ano ganyan isla? They had they in this manner passed through Edom as God had purposed the passage would have proved a blessing not only to themselves but to inhabitants of the land. For it would have given them an opportunity to become acquainted with God's people and His worship to witness how the God of Jacob prospered those who loved and feared Him. Mga kuturan, hindi gali madala sa armas. So mga pamaagi, ano pamaagi? Through business. Pwede gali. Mamakal sa mga kinanlanon dito. Mga kinanlanon nila, nagpamakal sila. Ginbayaran nila. Basi mamangkot kumang kuturan. Dito sila alin sa Egypt. Malawig sila mga tinuig nagpanlakaton 40 lapit 40 kat mga tinuig di sila nagkuha sa ilang mga kwarta di sila nagkuha sa ilang mga inugbayan tandaan nato mga kutura na naglakat bila sila sa sulod sa pagwa nila sang duta sa Egypt tingamba sila manghulam sila sa ilang mga amo o kung sa makilala nila so pahulam sila kay pahulaman sila silver and gold kag everything nga pwede nila lamon siguro pag siling ko lamon ko dakuan wala na guro ato bili gahata ka na yung guro kay ang kalalataan nga daan sa to sunod-sunod para lang makuha ang curse sa duta sa Egypto ihatag na lang so atong mga ginpangbitbit nila mga kuturan wala man to nila ginkuan wala man to nila gingamit wala man sila balaklon sa dalan mo gintago lang to nila so nangin posisyon na to nila mga kuturan so nang gini mo namakal sila sa mga goods, kasarang nila magamit, mga pagkaon ngayon, hindi nato makita na, take note nagbakal sila sang tanan. Sa sulod, sa 40 ka mga tinuig, wala sila nagbakal, kag wala sila yung nagpamakal. Kaya nga, ang Diyos nag-supply sa tanan nila makilalanon. Pero makita mo kuturan, ang pamaagi, siyang Diyos, iba. Okay? Ang Diyos may purpose. Ang Diyos nagatag sang maayo nga dalanon para sa ila. Ato ang resistance, nadula ato resistance kay nga nagbakal sila mo. So kung nagbakal, ano gani? Ano lang nga gusto nato ang aton nga market, ang aton nga mga foreigners nga nagasulod diri, mas nalipay kita kay gadala sila sang dollars. Dahil gasto nila di dollars, ibayluan naton peso. Namian kita sina in some other countries like for example Egypt, no? Egypt wala naman sila ibang nga business. Din nato makita wala na sila ibang nga business dito nga maayo kundi tourist attraction ang ilang lugar. Dira sila nagaangkon niya sang progress. So ini mga kauturan ini ang mga taga Edom ginagatag sila sang safe passage sa sini mga Israelites kay tungod may business transaction nga nagpatunga. So ginpakamayo atong ilang mga brothers atong mga Edomites ginpakamaayo for their goods, no?
nga ginbaligya nila para sa mga Israelites. At the same time, ilang mga Edomites nagaangkon man sang pagpakamayo tungod nag-increase ang ilang nga market, ang ilang nga business nag-increase ina mga kulturan. So dili naton makita nga tong ang pagtuo, ang pagsalig importante gid. No? Importante gid ang pagsalig kay kung wala man kulturang pagsalig, makita naton walay pulos. Okay? Walay pulos. Tagasigari, according to the host of Israel, again, turned toward the south and made their way over sterile waste that seems even more dreary after a glimpse of a green spots among the hills and valleys of Edom. From the mountain range overlooking this gloomy desert rises Mount Hor, whose summit was to be the place of Aaron's death and burial. When the Israelites came to this mountain, the divine command was addressed to. Dahil nato nakita nila ang lugar, ang lugar nga sa diin sa gitawag ni Mount Hor, nga amo na kita nila ang putok-putukan sa kilid, nga sa diin amo ini ang mangin lulubngan ni Aaron. Sa sining nga chapter batun-an naton kung paano si Aaron naging kilala nga subong leader sang Israelites, nangin leader sang Israelites, ging kilala nga the high priest sang Israelites. Makita naton kung anong nga manner, anong pamaagi ang iyang nga kamatayon ang ginatag sang Dios. Kag ano kadamo bala ang nag-attend sa iya burial. Mo kultura no. Ano kadamo. Okay, so makita nagsiling ang Ginoo niya, take Aaron and Eleazar his son to bring them up into Mount Hor, and strip Aaron of his garments and put them upon Eleazar his son, and Aaron shall be gathered unto his people and shall die there. Naman kita na ito makuturan. Strip, kanato na ito kuano. Pero ginuba ni Aaron ang iyang garments, kag ginpahamtang ini sa iyang bata nga si Eleazar. Kag didto sila makuturan, didto siya ginpahamtang ginpatulog sa Ginoo didto sa bukid sang Hor makuturan. Dito sa ipatulog sang Ginoo kag si Eleazar. Pila lang ang nag-attend sa burial? Duha lang gid. Sino? Duha lang. Two aged men and the younger one toiled up to the mountain height. Sino? Si Moses kag si Eleazar ang nag-attend sa burial ni Aaron makuturan. Kita natin makuturan. So ang Dios na kahibalo. Kag ang purpose. Wala nakaangkon si Aaron sang ginatawag naton nga kadayawan. Inibalang kung may mapatay gani grabe gid ang haya. May mapatay gani grabe ang ginapamutang ng mga nawala na. Ginhimo nga ang pinakasimple para sa matasang Diyos makuturan. Kag ini nga mga tao supposedly gid consider ni siya nga mga tao nga may mga natural ability, may mga dalagko nga mga powers nga ilang angkon ini as they go on sa pag lead out sa mga katawan sa Diyos. Kag kilala ini sila gindayaw ang ilang kinaiang kwagid nangin ang ilang kabuhi nangin dalayawon sa mga katawhan apang makita ng mga turan sa atubang sang Dios. Ini nga kadayawan sa tawo sa Dios siya makita natong kung magmanutud-on na mas dignified ikaw para sa atubang sang walay katugtuban ni Dios makuturan. Sa aton gani mo kuturan sa aton pagtuon aton pasalamatan nga kun anaton ini nga mapagtulunan. Part ni sa aton nga pagtulunan makuturan is because medyo do lawig-lawigin man ni nga aton nga pagtulunan sa sining nga chapter gamay, tungon naton para nga sa masunod nakuturan aton naman ni sugpunan ang pagtuon naton sa chapter 38 sang Patriarchs and Prophets. Ginatigulan siya The Journey Around Edom. Salamat kita makuturan nga ang Diyos naghatag sa aton sa tinion karon nga nakatuon kita sining pagtulunan.
Gani mga kuturan, mga kabyanan, salamat sa pagpigupod sa aton. Abi ang nag-aara da. Lapit taglang katagli dya ka 60 Brian, no? Dugay-dugay, pizza ano ito subungan eh? Pizza 14. Huy! Pizza 14. 4 days to go. Anniversary naman gali ka 360 Brian sang AWR 360 Bacolod ang dali aton pag-aistoryahan, no? Mga 2 years na tagali sa this coming 18. Sa makuturan, may mga trivia kita kay moon siguro mas namigit. Sa sunod nga pagkitanay naton. Sa kita, sa dason nga may huibis, may mga trivia kita, abi prepare nyo da. Kung ano nakuha ninyo sa aton pagtulunan, halin sa pagsugod naton diri, sa aton nga pagtuon, diri sa AWR 360 Bacolod, ang aton nga segment. Dali aton pag-aistoryahan. Mga kuturan, no? Aton na talakayon sa dason nga pag-meeting naton, sa dason naton nga pag-broadcast this coming Thursday, mga 360. Okay? So, diri kita mga kuturan, salamat sa pagpagigupod sa aton nga programa karon. Salamat sa gugma sa Dios nga walay untat nga ginahatag sa aton. Gani mga kuturan, ako ba nagahingyo sa inyo, dugangin ninyo, buligin ninyo ang inyong utod. Dugangin ninyo ang mga kauturan ninyo nga nagapangabudlay diri, pinaagi sa aton nga pag broadcast diri sa aton nga Facebook Live pasubong. Kag unta sa malapit na lang at tinion, gamay na lang at tinion ta na ginahulat to, nga makapalayag na kita sang aton nga on air na gid sang aton nga AWR 360 Bacolod broadcast na baptism through live through radio, no? May frequency na tada ka 360 Brian. May ara na. Hindi pa. Wala to na lang. Gabay na lang at tinion. So, gabay na lang. So, mga kuturan, pasalamatan naton Diyos sa sininga hapon, mag-aampo kita. Salamat, labing balaan, kagalang doon namon nga Diyos sa paghatag sa amon sang pinasahi nga higayon. Nakatuon kami sa imong mapulong, pinaagi sa pagbukad namon sang pagtulunan. Salamat sa kaalam nga amon angkon karon, unta ikaw maghatag sa amon sang inspirasyon nga ini gali nga amon ng kabuhi, ididikar namon ini sa imo. Kay kung ikaw mag-lead out sa amon, walay atubili, buot nimo nga ang tanan mahimo in accordance to your will. Hindi sa amon handom, kundi pinaagi sa imong gugma o Diyos. Nagingyo kami nga pagagubay, ihatag nimo sa tagsa-tagsa sa amon. Bayan nimo o Diyos, ini imo mga pinalangga ang mga katawhan nga nagapamati, nagasubaybay sa amon programa. Hindi tanan gininyo namon baton na imong kaluoy, ginampo namon ini pinaagi sa imong anak sa Jesus. Amen.